Sa isang marangyang bahay sa Minondo, nagsama-sama ang mga pamanenteng tao ng bayan upang ipagdiwang ang pagbabalik ng isang anak na matagal nang nawala. Habang naglalakad si Elias papasok, nagsisimula na ang piging sa loob, puno ng saya at mga ngiti. Maligayang gabi, Padre Damaso. Napakaganda ng gabi para tayo ay magsama-sama. Maganda nga, ngunit huwag natin kalimutan ang mga bagay na kailangan bantayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako si Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael Ibarra. Narito ako upang itaguyod ang mga pangarap ng aking ama. Anak lang, meron. Don Crisostomo, hindi lahat ay bukas ang puso sa pagbabago. Alam ko, Elias, ngunit kailangan natin magpatuloy para sa kinabukasan ng ating bayan. Hindi ko matatanggap ang pagbabalik ng anak ng Erehe. Kailangan natin bantayan siya. Oo, dapat tayo maging maingat, Padre Damaso. Salamat sa inyong pagdalo. Naway magsimula ang bagong pag-asa para sa San Diego. Magandang gabi po muli. Sama-sama natin itaguyod ang bayan. Matapos ang granding piging sa bahay ni Kapitan Tiago, isang tahimik na sandali ang lumipas. Sa loob ng isang silid, masinsinang usapan ang naganap pagitan ng isang anak na matagal nang nawalay sa bayan at isang pari na minsang naging malapit sa kanyang ama. Ibarra, ikaw nga ba yan? Hindi ko nakala magbabalik ka pa rito. Magandang gabi, Padre Damaso. Isang karangalan ang makita ka muli matapos ang 7 taong pagkawala. Karangalan ha? Matapos mong iwan ang bayan at ang iyong ama sa oras ng kagipitan. Bakit hindi nila ako hinayaang magluksa? Bakit tila ako pa ang kailangang humingi ng tawad? Hindi ito matatapos dito. Kung nais kong ituloy ang mga pangarap ng aking ama, kailangan kong bumalik. Kailangan kong makita ang San Diego, ang bayan na minsang tinawag niyang tahanan. At sa katahimikan ng gabi, pinanganak ang isang pangako. Hindi na siya basta bisita. Siya'y anak ng bayan na babalikan upang buksan ng mga mata ng makakarami. Matapos ang gabing puno ng tensyon sa bahay ng Kapitan Tiago, si Crisostomo Ibarra ay nagising na may mabigat ngunit matibay na puso. Hindi siya babalik ng walang layunin. Ang layunin niya ay maglilingkod sa bayan ng kanyang dala. Don Crisostomo, ang buhay sa bayan ay masalimuot. May mga taong hindi handa makita ang pagbabago. Huwag kang madala sa iyong hangarin. Alam ko po, Kapitan Tiago, ngunit hindi ako susuko. Ang bayan ang higit na mas mahalaga kaysa sa takot. Ang kapangyarihan ay may dalang pangalit doon para mag-ingat ka sa mga taong nagtatago sa dilim. Steve? Magandang umaga po, Alisisa. Kamusta na po kayo? Don Crisostomo, buhay na buhay pa rin ang aming pag-asa dahil narito kayo. Pero napakahirap ng aming sitwasyon. Ang asawa ko'y wala at ang hanap buhay ko'y salat. Ginoo, minsan natatakot kami sa mga nangyayari sa paligid. Lalo na tuwing gabi, may mga matang laging nakatingin. Hindi po namin maintindihan kung bakit kailangan naming matakot. Gusto lang namin matuto at tumulong kay Ina. Hindi kayo nag-iisa. Sisikapin kong magbago ang lahat para sa inyo at sa lahat ng mga tulad niyo. Kailanman, ang mga inosente hindi dapat magdusa. Kung lahat ng tulad mo ay may puso, Don Crisostomo, siguro may pag-asa pa ang ating bayan. Sabi nila, si Crisostomo daw makapagtatanggol ng bayan. Pero bakit marami pa rin tatakot? At baka, lalo tayong gipitin sa mga nakakapangyarihan. Kailangan na talaga ng pagbabago.
Pero maraming persa ang gustong manatili sa dati. Yun yung mga taong gustong makinabang sa paghihirap ng iba. Kung hindi ngayon, kailan pa? Lahat tayo naghahanap ng liwanag. Baka sila na yun. Siguro nga. Naririnig mo ba ang mga balita, Victoria? Sabi nila si Don Crisostomo raw ang magdadala ng pagbabago, pero marami ang nag-aalinlangan. Hindi madaling tanggapin ang pagbabago, Sinang. Lalo na't may mga nakaupo sa kapangyarihan na takot mawala nito. Pero paano kung totoo ang mga sinasabi nila? Na may panganib sa likod ng bawat pangakong dala ni Ibarra. Mahirap man, kailangan nating manalig. Ang bayan ay para sa lahat, hindi para sa ilan. Nararamdaman ko na ang pag-ikot ng ihip ng hangin. Maraming naaakit sa kanyang mga pananalita. Kailangang maagapan ito. Mag-ingat ka, Padre Salvin. Hindi basta-basta ang kalaban natin. Pinanganak siya ng edukasyon at paniniwala. Kung kinakailangan gamitin ko ang mga kumpisal, ang mga lihim, kahit ang takot, upang siya'y mapabagsak. Paano na tayo, anak? Parang gabi na lang ang tumandalaw at hindi na ang umaga. Nay, kahit mahirap, dapat hindi tayo tumigil mangarap. Sana nga, anak. Sana nga. At sana hindi na tayo pabayaan ng Diyos. Kapitan Tiago, nakita ko na ang tunay na mukha ng bayan. Ang hirap, ang pangamba, ngunit higit sa lahat ang pag-asa. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Hindi sapat ang manahimik. Don Crisostomo, ang bayan ay parang ilog. Hindi mo mababago ang agos kung ikaw lang ang lumalangoy. Kung ako man ang unang malunod, handa ako. Pero hindi ako papayag na sa dilim na lang tayo mamuhay. Mag-ingat ka, Don Crisostomo. Hindi lahat nais ang pagbabago, lalo na ang mga may hawak na kapangyarihan. Ngunit, kung ito nga ang tinahak mo, naway gabayan ka ng Diyos. Maria, anak, darating daw ngayong gabi si Don Crisostomo. Tiya, bakit parang ako kinakabahan? Matagal na akong nangungulila sa kanya. Ganyan talaga yan, anak. Dahil ang pusong matagal na naghihintay ay laging natatakot na baka hindi na siya ang dating mahal. Maria? 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 Crisostomo? Crisostomo? Akala ko'y matatag ako. Ngunit sa bawat sandaling wala ka, ako'y nabigo. Ngunit heto ako ngayon, hindi bilang binatang bumalik lang, kundi isang taong handang ipaglaban ang kinabukasan natin. Ako rin ay naghintay. Sa bawat sulat, sa bawat panalangin. Ngunit natatakot ako, Crisostomo, hindi sa pagmamahal natin, hindi sa ating mundong ginagalawan. Kung ang pag-ibig natin ay tunay, Maria, ito'y magiging ilaw sa daang madilim. Hindi ko man maipangako magiging madali ang lahat, pero ang puso ko'y sa iyo lamang. Ang ama mo ay mahal na mahal ka. Bawat liham niya na pangarap para sa bayan. Ngunit bakit namatay siya na tila isang kriminal? Hindi ko alam ang buong katotohanan, Maria. Alam kong may tinatago sila. Huwag mo kaya ang kainin ka ng dahil iba. Hindi galit ang nagtutulak sa akin ngayon, kundi katarungan. At para sa kanya, kailangan kong bumalik sa lugar kung saan siya huling nakita. Bukas ng gabi, pupunta ako sa libingan. Kailangan kong malaman ang totoo. Kung nasan ang labi ng aking ama at kung ano talaga ang nangyari. Tay, nandito na ako. Handa na ako marinig ang katotohanan. Don Ibarra! Oo, ikaw ba ang naglibing kay Don Rafael Ibarra? Hindi ko siya nilibing sa loob ng sementeryo.
Pinagutos sa akin ng kura noon na si Padre Damaso na ilipat ang kanyang bangkay dahil hindi siya karapat-dapat na ilibing sa sagradong lupa. Ano? Anong ginawa mo sa labi ng aking ama? Madilim ang gabi. Ako'y nagmadali, ngunit wala ng oras. Ibinaba ko ang kabaong sa likod ng pader. Pero sa lakas ng ulan at putik, hindi ko na alam kung saan ay tulak ng agos. Wala na akong balita simula noon. Ni bangkay niya hindi niyo pinagpahinga? Ni sa huling hantungan, pinagkaitan niyo siya ng dangal? Panginoon, ipinapangako kong hindi ko na ito palalampasin. Sa ngalan ng aking ama, ipaglalaban ko ang kanyang alaala. Dog, gusto mo. Maria Clara, salamat sa pagpunta. Ang lugar na ito, dati nating tagpuan. Bago ka umalis, lahat ay parang panaginip ngayon. At ngayon, gising na ako sa katotohanan. Gusto ko sanang bumalik sa panaginip kung nasaan ang ama kong buhay at ikaw ay laging masaya. Crisostomo, totoo ba ang sinabi ng mga tao na hindi na ilibing ng maayos ang iyong ama? Oo, tinapon, pinagawa ng dangal, at pinakamasakit, ang simbahan pa ang may kagagawan. Napakahirap. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Wala akong hinihingi sa iyo kundi ang tiwala. Hindi ko hinahangad ang paghihiganti. Ang gusto ko lang ay ang katarungan at isang bayan na hindi kayang kontrolin at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ako man, Crisostomo, ang puso ko ay sa iyo pa rin. Kahit ilang taon ka mang nawala. Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto kong buuin ang ating mga pangarap. Magtatayo ako ng paaralan para sa mga batang Pilipino, para sa kinabukasan. At ako'y naririto. Tahimik mang nananalangin, ako'y laging nasa iyong tabi. Crisostomo anak, ang tunay na karunungan ay hindi lang magmula sa aklat, kundi sa pagmamasid at malasakit. Oo, ang tunay na kayamanan ay ang tiwala at respeto ng mga tao. Crisostomo, pag malaki na tayo, magpapakasal tayo. Oo, at magkira tayo sa bahay na may maraming akyat at halaman. Marami na rin nagbago sa bayan, Andeng. Parang may bagong simoy ng hangin. Pero may maraming tao na rin takot. Oo nga, Inday. Nakita mo ba yung mga mata nagmamasid? Para ang pagbabago ay banta sa kanilang buhay. Sino naman ang hindi matatakot sa pagbabago? Ang tanong, kaya nating yakapin ang bago kahit puno ito ng panganib? Mahirap, Inday. Kung hindi tayo kikilos, sino pa? Naririnig niyo ba ang mga balita tungkol kay Don Crisostomo? Marami daw siyang gustong baguhin. Kung ako ang tatanungin, delikado ang ganon. Hindi basta-basta tinatanggap ng makapangyarihan ang pagbabago. Alam nyo, ang pagbabago ay masama kung hindi ito pinaghandaan. Pero ang pagbabago ay hindi laging masama. Minsan nating sumugal para sa kinabukasan. Oo, pero ang panganib ay hindi dapat natin baliwalain. Maraming tao ang maaaring masaktan. Nakikita mo ba, ang mga tao ay unti-unting nagigising mula sa kanilang pagkakahimbing. Hindi dapat tayo magpalampas. Kailangan nating pangalagaan ang kapangyarihan ng simbahan at ng Estado. Si Don Crisostomo maaaring maging katalista ng kaguluhan. Kaya dapat nating bantayan siya ng maigi. Huwag nating hayaang makaapekto sa mga puso ng tao. Marami ang mga nagtataka sa mga nangyayari ngayon. Ngunit, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso ng bawat isa. Kung ang bayan ay bahay, ang mga tao ay pundasyon nito. At ngayon, may mga pwersang gustong wasakin ang pundasyon niyon.
Tila may mga lihim na pinag-uusapan sa bayan. Kailangan nating maging maingat sa bawat hakbang. Pero paano kung hindi na natin kaya pang maghintay? Ang pagbabago ay papalapit na. Sa panahon ng pagbabago, ang katapangan at karunungan ng sandigan. Magandang araw, Pilso Patasio. Nais kong malaman ang iyong opinion tungkol sa mga nangyari sa bayan. Maligayang pagdating, Don Crisostomo. Ang bayan ay parang ilog. Patuloy ang pag-agos, may mga alon, ngunit may direksyon. Paano natin mapapanatili ang daloy na ito nang hindi masisira ang mga tao? Dapat nating maunawaan na ang tunay na pagbabago ay hindi lang sa anyo, kundi sa puso at isipan ng bawat isa. Hindi ako mapalagay. Parang may bagyong darating, Padre Sibayla. At si Don Crisostomo ang hanging humahawi sa katahimikan ng simbahan. Hindi siya dapat makialam sa pamamalakad ng simbahan at pamahalaan. Anong alam niya sa kapayapaan? Hindi natin makakailan na may dangal ang kanyang layunin. Ngunit ang dangal na walang pagsunod ay banta. Isa siyang panganib kung lalagana pa ang kanyang impluensya. Hindi lang siya, pati ang mga taong pumapabor sa kanya, mga binhing sisira sa ugat ng simbahan. Kaya't mag-ingat tayo, Padre Damaso. Minsan ang pag-atake ay mas epektibo kapag hindi lantaran. Pansin mo ba, Pedro? Parang may binabalak ang mga fraile. Oo, tila sinusundan nila si Don Ibarra. At hindi ko alam kung dapat ba tayong matakot o mangamba. Baka naman dapat natin kumilos. Hindi natin kailangang manahimik habang unti-unting ginagapos ang ating kinabukasan. Ng tamang pagkakataon. Hindi sapat ang galit. Kailangan natin ng talino at pagkakaisa. At pananalig, at ang bayan ay may saysay at ipaglaban. Kung ako ang masusunod, ipatapo na sa ibang bansa yan si Don Crisostomo. Masyado siyang mapangahas. Ngunit mahal, hindi ba't ang kanyang layunin ay para sa ikabubuti ng bayan? Ikabubuti? Paano kung masira niya ang sistemang kinagisnan natin? Ano na lang sasabihin ng mga Kastila sa atin? Mas makapangyarihan ang pagbabago kung ito'y nanggaling sa bayan. Ang takot mo ay natural, ngunit baka naman ay nakakalimot ka sa pananatili sa bulok na kalakaran. Filosofiya, ang gusto ko lang ay hindi tayo madamay sa gulo. Hindi ko alam kung kanino tayo dapat lumapit. Parang lahat ng may kapangyarihan ay walang ibang iniisip kundi ang sarili nila. Kapag ang pinuno ay bulag, ang bayan ay nadadapa. Ngunit huwag mong kalimutan bukas na may mga mata ang dilim at doon nagsisimula ang liwanag. Sa tingin mo ba ay may pag-asa pa tayong mga maliit? Pag-asa ay hindi inaabot ng kamay, anak. Pinuhubog ito ng loob, binubuhay ng tapang at pinapanday ng paniniwala. Kung susubukan natin lumaban, dapat nagtiyak tayong kakampi, hindi lang yung puro salita. Tama, madami nagsasalita pero kaunti lang ang kumikilos. May kakilala ako pwedeng tumulong, pero delikado. Kailangan may magsakripisyo. Kung sa kapakanan ng ating bayan, mas mabuti nang maghirap kaysa magdusa habang buhay. Don Crisostomo, kahit mahirap, marami pa rin ang naniniwala sa mga ginawa ninyo. Salamat, Andeng. Minsan, isang salita ng suporta ay mas mabigat kaysa sa isang daang dasala. Ibarra, ang isang paaralan ay parang punla. Hindi mo agad makikita ang bunga, ngunit paglipas ng panahon, aani ang bayan. Ngunit tila marami pa rin ang gustong wag ito tumubo. Kapag ikay nagtatanim ng pag-asa, asahan mong may maglilimding ng inggit at takot. Ang mahalaga, huwag mong hayaang lunurin ng anino ang inyong layunin. Hindi ako titigil kahit pa mapuno ng anino ang paligid. Dadalhin ko ang ilaw. Hindi ako Nakikita mo, pinapalakpakan si Ibarra, pero sa likod ng mga ngiti ng mga tao, may nagbabantang panganib. Bakit?
tila takot na takot ang mga prayle sa isang paaralan. Dahil ang edukasyon, ang sandatang hindi nila kayang kontrolin kapag natuto ang tao, hindi na madaling pagsinungalingan. Kaya tayo rin kailangan nating matuto kung paano kikilos at kailan titira. Mas lumalalim ang ugat ng kanyang impluensya. Isang paaralan lamang, ngunit tila ito ang magiging pako sa krus kapangyarihan natin. Kailangan nating isiping mabuti ang susunod na hakbang, hindi pwedeng lantaran. Tulad ng lason sa banal na tubig. Don Crisostomo, may liham po para sa inyo, ngunit hindi sinabi kung kanino galing. Salamat. Walang anuman. Kaya pala may mga sulyap na may laman. May mga bulong sa likod ko, hindi ko na dapat baliwalain. Don Crisostomo, okay lang po ba kayo? Hindi andeng. Ngayon ko lang nakita ng malinaw ang mundo na ginagalawan ko. Kailangan ko ng tulog. Hindi sapat ang pagkakaroon ng magandang layunin. Kailangan may pagkilos. Siguraduhin mo makarating sa tamang tenga ang mensahe. Gamitin mo ang galit ng tao. Pakainin sila ng takot ng alinlangan. Huwag kayong mag-alala, Padre. May mga tao na handang kumilos, mga taong sawang-sawa sa sistemang ito, kahit hindi nila lubos na nauunawaan. Hindi kailangang maunawaan, kailangan lang nilang maniwala na si Para ang kalaban. John? Hawak mo ang lihim ng katotohanan, Ibarra. Oo, at ang katotohanan ito ay parang lason. Mapait, ngunit gising. Ang kalaban mo ay hindi lang simbahan. Ang kalaban mo ay ang takot ng tao sa nagbabagong hindi pa nila nasusubukan. Hindi ko sila masisisi, pero hindi rin ako hihinto. Kung kailangan kong lumaban, lalaban ako. Para sa paaralan, para kay Maria Clara, para sa bayan. Panginoon, kung tunay nga po bang ako'y tinawag para sa gawaing ito, sana'y gabayan niyo po ako sa likod ng ngiti ng mga tao ay mga matang nalilisik. Sa likod ng suporta, may banta ng pagkawasak. Don Crisostomo, malimit kang dumalaw sa simbahan nitong mga araw. Isa itong nakakagulat. Hindi po ba't sa Diyos tayo unang sumasandig bago sa gawa ng tao? Tama, ngunit huwag mong kalimutan, Don Crisostomo, ang simbahan ay hindi lamang tahanan ng dasal, kundi ng gabay. At hindi lahat ng gabay ay sumasang-ayon sa makabagong daan. Ngunit paano kung ang bagong daan ay siyang kailangan ng bayan? Ang tanong ay, kailangan ba ng Diyos ang daang yan o ikaw lang? Wala nang mas banal sa taong nagtatanong kaysa sa bulag na sumasamba. Ang tanong lang, kaya ba niyang panindigan ang mga sagot na darating? Ang katotohanan ay parang kandilang naiwan sa gitna ng hangin. Kapag hindi mo pinangalagaan, mawawala ito. At kapag nawala, ang dilim ay magsisimula. Nakikita mo ba yung mga gwardiya kanina? Lalo silang dumami. Hayaan mo sila. Sa tamang panahon, magkakagulo ang lahat. At ang pinakamalakas, ang unang babagsak. Narinig ko ang iyong galit. Ako man ay may dahilan para maghiganti. Ang kapatid kong namatay sa kampanaryo, walang katarungan. Bakit kami? Wala kaming kinalaman sa kapatid mo. Walang kinalaman? Hindi ba tayo parehong biktima ng mga sistemang ito? Tayo ang binusabos, tayo ang pinatahimik, ngunit may paraan para gumanti at hindi yun sa panalangin. Ano ang gusto mong mangyari? Si Don Crisostomo Ibarra, siya raw ang tagapagligtas ng bayan. Ngunit alam natin hindi lahat ng liwanag ay dalisay. May plano siyang paaralan, pero hindi ito ang tunay niyang layunin. Paano mo nasabi yan?
Narinig mo ba ang mga tao? Parang may balak silang siraan si Don Crisostomo. Hindi na ako magtataka. Kapag ikaw ay gumawa ng tama, maraming maiinggit, maraming matatakot. Sana hindi siya magpadala sa galit. Baka tulad ni Don Rafael, siya'y mawala rin sa atin. Hindi siya nag-iisa. May mga naniniwala pa rin sa kanya, tulad natin. Kabanata 15, Eksena 3, Action. May nararamdaman akong alingas-ngas sa hangin. May paparating, hindi ko lang alam kung ito'y unos o apoy. Ang tanging hiling ko lang ay makita muli ang aking mga anak. Crispin, Basilio, nasaan na kayo? Hindi ko na alam kung saan kayo hahanapin. Hindi ko man kayo maibalik ngayon, pero ang puso ko, ang puso ng isang ina ay hindi titigil sa pag-ibig. Sisa, nasaan ang pagkain? Ilabas mo yan. Pedro, wala na tayong ulam, wala na rin tayong bigas. Lahat ay ibinigay ko na sa simbahan para sa kaligtasan ng ating mga anak. Kaligtasan? Hindi mo man naniniisip ang asawa mo? Dapat ako ang inuna mo. Hindi ko kayang ipakita sa kanya ang aking mukha. Hindi ko kayang sabihin na si Crispin ay hindi na babalik. Ang katahimikan ng gabi ay hindi nangahulugang tapos na ang laban. Basilio, sa iyo nagsimula ang liwanag ng bukas. Crispin, anak, huwag kang magtago. Ipinagluto kita ng tinola. Basilio, anak, kunin mo na ang bayaba sa likod. Bilisan mo at baka mahuli tayo ni Padre Salve. Si Sisa? Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Nababaliw na ata siya, pati ang kanyang mga anak, binabanggit niya pa rin. Ang ina ay hindi kailanman titigil sa pagiging ina, kahit na wasak na ang kanyang mundo. Maria Clara, tila mas masaya ka ngayon sapagat narito si Ibarra at malapit nang matupad ang kanyang mga pangarap. Kung magpapatayo ako ng paralan, kay Silvi pa ang buhay ko sa bayan. Ipag-umanhin ninyo, ngunit may nakita akong bangkay sa kagubatan. Kailangan nating mag-ingat. Bangkay? Sa ganitong kasiyahan? Ay, nakakatakot naman. Sana, magdasal muna tayo bago tayo umalis. Ako ay anak ng isang pinahirapan ng mga gwardiya sibil. Walang katarungan para sa aming mga dukha. Elias, hindi ko alam ang lalim ng iyong sugat. Ngunit naniniwala pa rin ako sa reforma. Ang reforma ay mabagal. Minsan, revolusyon lang ang ating tanging daan. Crisostomo, panindigan mo ang tama, kahit masakit. Gantimpala ng mga kumakalaban. Isang paalala sa akin. Isa na naman ang natanggal. Kailan kaya ang susunod? Don Ibarra, ang inyong proyekto ay nararapat. Bibigyan natin ito ng basbas. Hindi ako papayag na mas lalong mapalapit si Ibarra sa pamahalaan. Ako'y nagmamatsyag, hindi ito magtatagal. Ang paaralan mo'y maaring maging liwanag. Ngunit ang simbahan arestado ay hindi matutuwa. Hindi ako natatakot. Ang kinabukasan ay para sa mga bata. Pero hindi lahat ng pari ay makikinig, lalo na kung paninindigan mo ang katotohanan. Ito ang piyesta ng pagpapala. Magdiwang tayo. Ang ligaya ay panandalian, ngunit ang kapangyarihan ay sa simbahan. Maria Clara, anak, huwag mong kalimutang magdasal bago sumayaw. Ang lahat ng mata ay nasa iyo. Opo, Tia Isabel.
Pansin niyo ba? Si Padre Salte, parang palagi na nakatingin kay Maria Clara. Baka naman nahuhumaling siya. Pero delikado iyon. Pare pa naman. Huwag kayong mag-alala kung ang pesta ay magiging daan ng sigalo. Hindi uso sa tunay na alta sosyedad ang ganitong pista. Mga hamak lang ang natutuwa rito. Mahal, baka naman masyado kang mapagusga. Tumahimik ka nga, Tiborcio. Ang dila mo'y mas mahirap pa sa pamalo ng alila. Mag-ingat sa mga pilantik ang dila. May mga huwad na propeta sa paligid. Tila para sa iyo ang kanyang mga sermon. Ang tahimik na protesta ay isa ring pag-atake. Dapat nating bantayin. Lahat ng ito ay laban sa amin, mga dokta. Oo kapatid, kaya nga wala tayong puwang sa mundong ito. Ibarra, may tinatago ako. Isang lihim na kailanman hindi ko masabi. Kahit anong lihim, pag-ibig ko'y hindi magbabago. Maria Clara, anak, ang mga liham ng iyong yumaong ina ay naitago ko pa. Eto. Ang tunay kong ama, si Padre Damaso. Malapit na ang paniningil. Sana'y matauhan ng bayan. Kailangan kong makuha ang gantimpala kahit dugo ko ang katumbas. Siya ba ang sinasabing kalaban ng Diyos? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Inay, malamig dito. Kung wala si inay, saan ako pupunta? Kawawa namang babae. Bigla nawalan na ng tuluyan ang kanyang bait. Action! Ilan pa bang katulad mo ang magtatangka? Ang mga babae hindi dapat sumigaw. Huwag kang magkunuring banal konsolasyon. Butal ka ng butal. Ikaw, lasinggero, sugarol, kaya walang respeto sa babae? Dahil walang respeto ang mundo sa akin. Oras na, Ibarra. Bumuho ang paralan mo at pati ang dangal mo ibinasag ng mga praile. At si Maria Clara, kinuha nila. Nasaan ang katarungan? Magtago ka. Ako ang bahala. Huwag ka munang magpakita. Hindi ko na kaya! Ipinilit nila ang kanilang kagustuhan sa akin! Isang babae na katulad mo, dapat matutong manahimik. Huwag mo siyang saktan. Siya isang hamak na inosente lamang. Ipaglaban mo ang bayan. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Elias, hindi kita iiwan. Ako ang handa sa kamatayan. Ikaw ang may pag-asa. Ibarra, sana'y magkita tayo muli. Kahit sa kabilang buhay man lang. Mga anak ko, narito ako naghihintay sa inyo. Ina, gabayan mo ako. Bayan ko, hindi pa tapos ang laban. Dahan-dahan akong nauubusan ng kapangyarihan. Ngunit habang hawak natin ang kaluluwa ng tao, sila'y susunod. At may kababaihang hindi naman nanahimik.